testimony na kinukuha, na-identify si BBM. Di ba? Yung kay Bernardo, through ES. Okay. So, yun yung matibay-tibay na ano. Mag-fearless question tayo, Congressman Castro. Sorry, walang. Puro insinuation kasi when it comes to the president. Correct. May dinilito na pera na malapit sa Malacanang, owned by the Romualdez. Parang ganon. Oo, yung mga kaya kailangan imbestigahan kung totoo nga ba yun. So what can you say about yung mga taong binanggit are not at the doors of Malacanang. They are inside Malacanang. So what can you say about that? These people that are being mentioned na naging corrupt. Yes, di ba? Nasa loob na mismo ng executive yung mga binabanggit na mga testimony ng undersecretary and even yung former congressman ko, di ba, yung mga binabanggit. Kaya kami sa Makabayan, gusto natin na maimbestigahan yon, makita talaga kung ano yung mga naging papel o talagang totoo ba na tumanggap. Naniniwala ba kayo na alam o hindi alam ni Pangulo to? Naniniwala kaming alam. Kaya nga, Yung tanong natin kanina, nasagkaligatnaan ng appeal yung kaso nyo, interested lang kami malaman. Nakalimutan ko na medyo itong Tal-e-Himod case. Ano ba nangyari dito? 2018 pa yun, no? Okay. Ang panahon na ito ay martial law sa Mindanao, no? During the martial law sa Mindanao. Because of Marawi. So, oo. Because of Marawi. So, before the 2018, alam natin maraming mga lumad, mga katutubo na nagbabakwit because of the militarization, yun nga yung mga mining sa kanilang mga ancestral lands, no? So, noong 2018, parang nagdaos ng National Solidarity Mission yung organization doon, and we were invited ni Kasapur, no, na umattend doon sa National Solidarity Mission. Kasi dorm school yun dormitory school. Okay. Pinalaya sila at the midst, sa gabi, no, gabi na. Sorry, pinalaya sila. Yes, Yun ang oo, hindi ko nabasa pinaalis, kasi. pinaalis sila dun sa school. So walang choice ang mga teacher kundi kasi binabantaan na sila na pag hindi sila umalis na may mangyayari. At nangyari na kasi noon before Ang nagsampa ng kaso, ang gobyerno, specifically sino? Anong ahensya? DSWD doon sa lugar. Tsaka yung DSWD nag-file ng kaso sa inyo? Yes, doon sa lugar. Yun. Ako, yung Direct question lang. Do you think this is a legal problem or a political problem on your part? sa amin, political problem yon. So, that time. So, alam naman natin yung naging papel namin ng Makabayan, doon sa about doon sa budget, sa confidential funds, yung mga posisyon namin sa ginagawa ng Duterte administration that time. But let me also ask you this question. You were once the favorite of President Duterte. In fact, some of you Sabi became nila. members of the cabinet. Talaga. Hindi ko kayo Bisaya. Hindi. Tapos, all of a sudden, there was a fallout between the President at saka yung mga Bayan Black. Nakita kasi na nakita natin yung at the start pa lang ng Duterte administration, nakita natin yung lupit na ginawa. Pero ma'am, the first DSWD Secretary of Digong was Judy Taguiwalo. Diba? And she's identified with the left. Pasensya mo na, mas bata sa atin malayo to. Hindi nyo naalala yung mga na. Hindi nyo naalala si Judy? Naalala ko pa. Akala ko hindi mo naalala Si Judy Pero Taguiwalo. sandali lang siya, ilang months lang. Lisa Masa, Oo. Kapaing Mariano. Yes. Talagang close si Digong sa mga sa progressive left. Kasi I remember Judy Taguiwalo was Ito yung funny part sa peace negotiation. Oh. Yung mga kaharap namin na nasa kabilang side during a previous administration, kakampihan namin ngayon facing their side. Sabi ko, wow, kakaiba to. so Under the Duterte administration. ano ba kayo? Ano ang penalty sa decision? Yung penalty from 4 years to 6 years imprisonment. Prison correctional. Less than 6 years and 1 day. Less than, less So that's probationable. I mean, sorry na nataniwan. No, saan ang kulong yan? So I'm just asking, BJMP or, kasi we had 6 years yan So 6 years na maximum. So kung convicted yan, kung final conviction sa Muntinlupa? Muntinlupa yan. Okay. Pero it's Wait, less than not 6 years. way. Ano, CA pa? May Supreme Court pa. Yes. Wait. So nasa CA ngayon yung kaso. Yes. Kahapon nag-file kami ng MR. Yung circumstansya ho ng paglalakad ng bata, medyo nalinawan ako ngayon Kasi sabi nyo, gabi pinapalayas nyo nila. Naglakad kayo ng 3 hours, gabi. Without any government official. Wala ho, kayo lang.
So, kasalanan daw namin yun, pinalakad daw namin. Pero Yan ang nabasa ko kasi. Oo, that was the decision naman din ng mga teachers and the students themselves din na umalis din And sa I would lugar. assume that the teachers... Kami, ano lang, ang papel namin doon, syempre, ano sila, may provide sila ng tulong. Question lang po, who funds that school? Local government? Community, yung mga lumad school, ano to, gawa ito ng mga, inorganize ito ng mga community, katulong ang simbahan, mga NGOs, yun. So, wala itong funding from the government. But I would assume that the trial itself, the teachers would have testified. Nag-testify ho ba yung mga guro? Oh. Nag-testify sila, nasabi? In your favor? Kasi sila din kinasuhan eh. Oh, Kasama sila sila rin dun sa kinasuhan. kaso. So, yung kaso, 9 teachers, kami ni Kasatur. So 13, So, yun ang 13? Yun ang 13. Bakit? Yung teacher kinasuhan. guro kinasuhan? Oo, 9 teachers. Dahil pinalakad nyo? Oo daw. Dahil pinalakad nila, sinamahan nila. Ayun, Nag-conspire daw kami that's the para sequence, ano. eh, oh. Oo. How? The question now, it's precisely why the hanging question was, makukonvict ba kayo kung hindi sa Davao ginawa ang paglilitis? Di ba parang, anyway, huwag niyo sagutin yan kasi nga, sub judice. But the point was, parang it's mind-boggling na may ginawa kayong maayos, tapos kayo pang kinasuhan, at ang pumasok pa sa inyo, DSWD. Parang hindi gagawin yan ng DSWD kasi parang sa akin, very compassionate ang DSWD. Yeah. Parang feeling ko, parang inutusan to eh. Di ba? So ano ang ano nyo ngayon? So ngayon, nasa CA na. Oo, nasa CA na and hopefully ma-review no, ang naging decision. So kayo ka-confident na ma-reverse yung decision? Well, dahil nasa Mindanao pa rin ito, Ang CA? oo, nasa CDO. Sa CDO. Meron ba ganun? Hindi lang sa Manila. Parang hindi na ano, to declare. oo. For easy access by the PL. So, pero praying pa rin kami na makikita pa rin ng CA sa review yung naging decision nung division na yon. Malaking ano talaga, this is a time where red baiting was very prominent, no? Yes. Were you na red bait ba kayo? Oo. Red tag, sorry. Sorry ako ng red tagging. Ang dami, tsaka yung mga talagang threat Yeah, sa social physical media, SOCMED, tsaka yung ano. Do you have threats na hanggang ngayon? May And natatanggap? even si former President Duterte, di ba? Tinrets ako. Diretsuhan Kaya yan. nga, diretsuhan yun. Kaya talagang dinimanda ko siya. At saka best friend kayo ni VP Sara Duterte sa Quadcom. Oo nga pala, friend. pinahirapan niyo. Okay, best friend. Kaya... Yung matapang na tapang galit na sabihin galit. mo. Pero ito question ko lang po, sa politics ngayon, your Makabayan Black. clearly anti-Duterte, anti-Marcos, or anti-all? Sana all. Well, siyempre kami ay pro people kami, kung ano yung para sa bayan. Ngayon, kung ang administration, whether Duterte ka man, Marcos, o yung previous administration na lumalabag sa human rights, no, hindi ginagawa yung kanilang tamang serbisyo para sa bayan, against kami, dun sa ginagawa. So, hindi naman sa mga personality siguro, dun sa ginagawa ng administration. Tapos may guess ko kami dito. And one of the questions asked or lumabas sa amin is, the Makabayan Black is now asking that that Senator Lacson include the President's investigation. Ang comment ko, that's a major shift. So what happened? Kasi dati medyo tahimik, all of a sudden, pinapa-investigate nyo na. You're very vocal against Sara. Si BBM, di ba? Pinaparisan nyo. Di ba? Pinapa-imbestigahan namin. Pinapa-imbestigahan. Pinapa-imbestigahan Kaya nga eh. natin. So, sabi ko, that's a major shift. Hindi pwede nating mawala no, yung accountability, responsibility ng BBM, ni Correct, President. Dahil siya yung pumipirma eh. Siya yung nagsasubmit ng NEP. And at the end ng budget process, siya pa rin yung pumipirma. Yes. Nire-review naman daw ni Presidente yung budget eh. Pero, so you're saying, dapat investigahin siya because of command responsibility. Yes, But, imbestigahan yung mga sinasabi na, yung mga lumabas, no, na yung papel nila doon sa mga kickbacks, no, through ES, through... Secretary Pandama, Oo. mga USEC, ASEC. Yes. so yung mga yon, klaro, dapat, kasi may testimonya na involved Correct, sila. Dapat oo. sila ma-imbestigahan. Yes. Pero ang hinihingi nyo is far beyond that. It includes investigating the President. Yes. But so far, wala tayong testimony na kinukuha, na-identify si BBM. Di ba?
yung kay Bernardo through ES. Okay. So yun yung matibay-tibay na ano. Mag-fearless question tayo, Congressman Castro. Sorry, palang. Puro insinuation kasi when it comes to the president. Correct. May dinilidor na pera na malapit sa Malacanang, or by the Romualdez, parang ganon. Oo, yung mga Pero- kaya kailangan imbestigahan kung totoo nga ba yun. So what can you say about yung mga taong nabinanggit are not at the doors of Malacanang. They are inside Malacanang. So what can you say about that? These people that are being mentioned na naging corrupt. Yes, di ba? Nasa loob na mismo ng executive yung mga binabanggit na mga testimony ng undersecretary and even yung former congressman ko, di ba, yung mga binabanggit. Kaya ang kami sa Makabayan, gusto natin na maimbestigahan yon, makita talaga kung ano yung mga naging papel o talagang totoo ba na tumanggap. Naniniwala ba kayo na alam o hindi alam ni Pangulo to? Naniniwala kaming alam. Kaya nga, nagpapa-imbestiga kami, no, para kay Presidente. Imbestiga lang. We'll go to fearless questions, Congressman Castro. In one word or a short phrase, how would you describe the 2026 budget? Ano pa rin? Pork barrel budget. Pork barrel budget. Yeah. But meron pa rin. comparing with the 2025, which is reputedly the worst, the most corrupt budget, how would you compare it with the 2025 po? Well, dito sa amin kasi yung UA parang yung pagpapababa ng UA parang pampalubag loob lang yon, no? Para ma-appease lang yung mga tao. Pero doon pa rin yun Yung mga porks na binabanggit namin ay nandoon pa rin yun. Sabi ni Manang Amy kasi, pork to pero giniling lang. That's Manang Amy, Marcos. What can you say about that? Na considering that you also know the budget. Pork na giniling lang, no? O nilagay lang sa ibang paglalagyan. So, yun. Pero sa amin naman talaga meron pa ring marami pa ring pork ito. At saka yung mga lump sum, no, yung mga dapat tanggalin nga yung confidential funds, yung NTFL CAC na budget, no? So, How would you do you think the 2026 budget is worth protesting on the streets, and if at all, ano planong protestang gagawin ninyo? When is the next big event? Considering na si Gob Chavit nag-announce one big rally. yes, may mga pinaplano, pinag-uusapan tungkol diyan kasi hindi pa naman tapos yung pagpapanagot, no, yung accountability, kagaya nga ng mga nabanggit nyo kanina, wala pang nakukulong talaga. I mean, na talagang big fish, no, mga outside lang, no, ng kaya gusto talaga natin yung panagutin talaga yung the most, no, na corrupt, na sangkot doon sa mga corruption na nangyayari. So when is the next big rally? Pinag-uusapan pa. Wala pa. Enero pa Enero. Alam naman, Pebrero yung mainit Valentine's yun? EDSA. Pwede. Pero if you would, you've been convicted in a case right now, and I'm sure you feel aggrieved that this is unfair. If you would like to reform the justice system, what would you propose to prevent cases like this? Tumutulong lang kayo, tapos kayo pang kakasuhan. Yes, syempre kailangan natin ng pagbabago dun sa justice system. At kailangan din siguro ma-review itong 7610, yung RA 7610 kasi Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng 105.1 Brigada News FM. Nanawagan ang Malacanang ng agarang aksyon kaugnay ng kumakalat na aligasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ay matapos akusahan ng vlogger na si Dane Chase, ang first couple, na umano'y paggamit ng illegal na pulburon at nagpakalat ng sensitibong larawan na iniuugnay sa unang ginang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang ebidensya ang mga paratang na malinaw na layong sirain ang pangalan at kredibilidad ng Pangulo at ng kanyang asawa. Aniya, madaling magpakalat ng peking balita para sa pansariling interest o bayad.
binigyan diin ng palasyo na dapat agad itong tugunan dahil ang fake news ay hindi lang nakakasira sa mga inaakusahan kundi pati sa imahe ng bansa, turismo at ekonomiya. Okay. So, I think pang-apat na ito, mga 1 linggo na siguro. Hindi ko pinanood yung kay Dean Chase dahil parang basta ayoko. Kaya lang, binabasa ko ang mga comments. Nakakadiri. Ganun lang. So, kung hindi totoo, yung aligasyon ni Dean Chase, ang tanong ko lang dyan is, bakit hindi sampahan ng kaso ni First Lady ba o yung Pangulong Marcos, bakit hindi nila sampahan ng kaso si Dean Chase? Compare natin kay Maharlika. Noong una, marami ring mga pasabog ni Binibining Maharlika at maraming nag-file ng kaso. I think 2 o 3 kaso ata ang naisampang kaso laban kay Maharlika doon sa US. Kasi pwede mong sampahan ng kaso kung nakakasira ng puri yung ganong mga tinatawag nilang fake news. Malala ko yung 2024 ba yun? Yung lumabas yung pulburon video ng Pangulo na tinawag nilang AI. Yun sana, inaasahan ko noon na magsampa sila ng kaso laban kay Maharlika doon sa US. Kasi sabi ni Maharlika, pina-authenticate niya yung video at nagbigay ng certification ng isang forensic expert na real, authentic yung video at atat na atat si Maharlika na sampahan siya ng kaso para mapatunayan niya sa korte na totoo yung pulburon video na inilabas niya. Kaya lang nakakapagtaka, walang naisampang kaso sa Amerika laban kay Maharlika tungkol sa video na yun. So, ito ngayon, I don't know, yung inilabas ni Dean Chase, parang video ata. Na-involve ba doon ang, I don't know, sinong na-involve? Ang first couple ba? First lady lang? Hindi ko nga pinanood eh. So, kung nakakasira talaga sa imahe ng bansa ito, kaya ito ang challenge sa Malacanang. Sampahan nyo na ng kaso si Dean Chase para tumigil na. Kaya lang, kung hindi nila sampahan ng kaso, anong ibig sabihin? No? Pabayaan lang nila. Tapos, paano mo mga yon labanan? Anong aksyon? Kasi ang naintindihan ko dito, nanawagan ng Malacanang ng agarang aksyon. Sino nga aksyon? Ang taong bayan? Magpatulong sa taong bayan na sasabihin ng taong bayan na fake news yun? Palagi, it will not work. So, to me, ang pinakamabisang hakbang para matigil ito is pagsasampa ng legal action dito kay Dean Chase para magkalaman na. Okay, speaking of Dean Chase, siya na naman noon ang nagpasabog tungkol sa Tantoco case, yung coke overdose. Kailan ba yun? 2025. I think March 8. Yan, si Dean Chase na naman. So, yun. As of now, wala akong namomonitor na naisampang kaso laban kay Dean Chase. Ang alam ko lang, yung threat sa buhay ni Dean Chase, grabe. Kaya palipat-lipat
ng lugar tirahan ni Dean Chase. Kasi nga, sabi niya, marami na daw sumusubaybay sa kanya at hindi na siya mapakali sa kanyang ano. So, nakakalungkot po ang nangyari. Apektado talaga ang imahe ng ating bansa dahil dito, lalo na sa turismo, na kung saan pinakakulelat. Isa among the ASEAN neighbors natin, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore, tayo ang pinakakulelat. Kakaunti, napakaganda po ang ating bansa. Hindi matatalo ang ganda ng ating bansa. Kaya lang, hindi tayo binibisita dahil sa napakasama ang imahe ng ating bansa. Nandyan nga yung mga scandal involving the president, the first family, corruption, mismo kapatid ng Pangulo ang nag-akusa na ang Pangulo mismo ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, tapos corruption na hindi matapos-tapos. Kaya ito, kawawa ang ekonomiya natin, kawawa ang ating turismo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang sin nga ipangatag namo sa mga tao. O katong tabangan o gero nga mga daot na ang ilang balay. O kamo balay pagpasalamat ba sa inyo. Sa buwan ay pagkal ko. Ya, keluar. Kamu pulang ya. Masih ada tibok. Iya kota. Woi, siya yan man sa pila ang ulo. Bahalag ulan, excited gid silang angkol sa pagkuha og hero kay sa tabang sila ha. Salamat kayo. Salamat kainan. Salamat kayo. Salamat kayo. Kita ang sabayanan ay. Danlog kayo ang agyanan. Kargagin naman na yung kwan. So mo na ni ang ilang gikargahan. So gitabangan lang ni sila sa sakyanan sa kagawad. Kining mga tao nga tabangan og gero. So karon abot na gyud ang gikargahan og gero nga itabang sa mga tao. Sa tawag ay. Pa, aling Ginoo. Ana ilang tigit So muna ni ang balay ni Angkol. O karon muna ni ang balay ni Angkol nga natagaan og gero. So gatulo-tulo na kay nag-ulan naman.